ng isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kamayan po hindi kawayan. Joke lang. Ayun po. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. At pangungunahan po tayo ni Ate Ruth sa panalangin. Sige po, let's pray. Ama, maraming salamat po sa araw nito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na natamasa namin sa buong linggo, sa pag-iingat nyo at sa pagmamahal na naranasan namin mula sa iyo. Sa oras pong ito, ay dinadalangin namin ang service na ito. Kayo po mag-ingat sa amin. I-bless nyo po ang bawat isa na narito. Purify our hearts and cleanse us, O Lord. And ibinibigay na po namin sa inyo mga dalahin namin. Kung ano man po yung pinagdadaanan namin, mga bigatin, ito po inaalay namin sa inyo. Kami po ay bigyan nyo ng kapayapaan at katalinuhan kung paano i-handle yung mga bagay na ito. Gayun din po, pinapanalangin namin ang aming pastor. Kayo po ang siyang magbigay sa kanya ng kalakasan at katalinuhan. Kayo po ang maging kanyang source of wisdom para sa araw na ito at maituro niya po ng maayos yung mga gusto niyong ituro sa amin. At nawa ang mga katuruan na ito ay magamit namin sa practical naming buhay. Salamat po, Panginoon. Narito po kami upang sumamba sa iyo. Tulungan niyo po kami na ma-worship ka in spirit and in truth. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan nyo sa aming buhay, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Where I walk, He walk where I walk. He stood where I stand, He stood where I stand. He felt what I feel, He felt what I feel. He understands, He knows my frailty, He knows my frailty. Shared by humanity, shared by humanity. Tempted in every way, tempted in every way. Yet without sin, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, oh, oh. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. Some kind of prejudice, suffering injustice, yet He forgives. Wherefore my ways can heal, pay for my wickedness. He died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, oh, oh. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, oh, oh. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. He walked where I walk, He stood where I stand, He felt what I feel, He understands, He knows my frailty, shared by humanity, tempted in every way, yet without sin. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, oh, oh. God with us, so close to us.
Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa aming buhay, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Higher than the mountains, stronger than the sea, mightier than mountains. Your love amazes me. Sweeter than the sunrise, tender as my tears, perfect as your promise, singing over me. Your love, I could never measure your love. It's ever enduring, your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? Wala pong kahit na ano o kahit na sino, Panginoon, na makapag-ibig sa amin sa iyong pag-ibig, Lord God. Higher than the heavens, stronger than the sea, mightier than mountains. Your love amazes me. Sweeter than the sunrise, tender as my tears, perfect as your promise, singing over me. Your love, I can never measure your love. Ever enduring, your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? I can never measure your love. Ever enduring, your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? Oh God. Your love. I can never measure your love. Ever enduring, your love. It's more than I imagine. What can separate me from your endless, enduring love? Your matchless, unfailing love. There's no limits to your love. Your endless, enduring love. Your matchless, unfailing love. There's no limits to your love. Your endless love, oh God. Your endless, enduring love. Your matchless, unfailing love. There's no limits to your love.
can separate me from your love. Nothing can separate me. Nothing can separate me. Nothing can separate me from your love. Nothing can separate Nothing can us. separate me. Nothing can separate me. Nothing can separate me from your love. Nothing can separate me. Nothing can separate me. Nothing can separate me from your love. Yes, Lord. Walang kahit na ano, walang kahit na sino, Lord God, ang makakapaghiwalay sa amin sa iyo, Panginoon. Lord, napakaganda ng buhay, napakasaya ng buhay na nasa iyo, Lord God, na nasa iyong pag-ibig. May mga problema man, sirkumtansya sa buhay. Pero alam po namin, Lord God, Ika'y mananatili sa aming buhay. Ikaw ang kasama namin, Panginoon. Sa araw-araw, Lord God. Salamat po. The greatest love that anyone could ever know. Yes, Lord. That overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live. I'll shine in all of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live. I child in all of you. You are the voice that calls the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live.
universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and shall be known of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and try to know of you. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. You alone are God of all. You alone are worthy, Lord. And with all I am, my soul will bless your name. Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and shall be known of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you. I will live, yes, Lord God, to love you. To love you, Lord God. To praise you, Lord God. To glorify your name, oh Jesus. Thank you, Lord God, for
palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Malaya kami, Panginoon. Nakakapagbigay papuri sa iyo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Itinataas ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong pagsama, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. You're so great, oh God. You're a loving God. You're a forgiving God. Thank you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Lord God. Kahit kailan hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming dumating, Panginoon, na pagsubok. Pero ito'y kinaya namin, Lord God, dahil ikaw ang kasama namin, Panginoon. And loving you, Lord God, hindi namin ito kaya ng aming sarili lamang. Loving you, it's also because of you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, for equipping us the way you want us to be, Panginoon. And continue to work in our lives, so God. And as you work in our lives, guide us na maging mabuti at mabisang tagasunod ninyo, Panginoon, sa lahat ng iyong nais na aming gawin sa mundong ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, papuri at pagdakila sa iyo, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Pakibati niyo po yung katabi mo. Ayan, sabi mo, good morning. Ayan. At ngayon po ay first Sunday ng February. No, love month po ba tawag dito sa mundo? So, tayo po ay, ano po tawag? Sige po, bago tayo magsimula, nabati na natin ang bawat isa para comfortable po tayo. Pati po yung nasa likod, hindi lang po yung katabi nyo. Paki-greet nyo na rin po. At mamaya naman po ay magkakaroon tayo ng communion. Sama-sama po tayo. Welcome din natin yung mga may birthday at magsisenior. Sige po. Sandali po tayong yumuko at muli tayong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ginawa mong araw para po kami magsama-samang umawit ng pagsamba. Itaas ka sa aming kalagitnaan at higit sa lahat sa buhay po ng bawat isa. Ang amin pong idinadalangin ng pagkilos patuloy ng iyong banal na Espiritu, pamagitan po ng iyong mga salita at sa iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, hayaan mo, O Diyos, ang aming buhay na ito'y patuloy na mabago ng iyong mga salita habang amin po itong pinag-aaralan at maging sandigan din po namin habang kami nasa mundo na ito. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Minsan pa po palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Last Sunday, 1 John 5:1-5, pinag-aralan po natin, ang sabi ni John, bagamat sila po ay nasa persecution, sila po ay nasa gitna ng situation na kung saan po na babagabag sila ng mga false teaching, o maling katuruan na nasa kanilang church at nasa kanilang pong lugar. Ang iba naman po ay
lumisan sa kanila pong kapulungan at ito po ay nagdulot sa kanila ng maraming kabagabagan bilang isang mananampalataya. At ina-assure ni John na sa kabila ng lahat ng ito at maging tayo sa ngayon sa kabila ng lahat ng ito dahil sa ating Panginoon, ikaw po ay isang overcomer. Sabi mo sa katabi mo, you are an overcomer. Every true believer, sabi po ng 1 John 5:1-5, every true believer born of God, born again, born above, ano man ang tawag natin diyan, regenerate, ay tunay na isang mananagumpay. Ang isang overcomer, ayon po sa 1 John 5:1-5, those who believe in the Son of God. Ang tanong, do you believe the Son of God? Then you are an overcomer. When nang tayo maging Kristiyano, ma-born again tayo, that moment, tayo po ay overcomer na. At pinag-aralan natin yan, kaninong katagumpayan ang ating ginagamit o ating pinapahayag sa ating Panginoong Jesus. Hindi natin yan sariling katagumpayan, kundi katagumpayan yan ng ating Panginoong Jesus. Those who believe in the Son of God, yun po yung mga overcomer. Those who believe that Jesus is the Christ, the Anointed One, the Messiah. Those are the overcomers. Yan po yung katotohanan na pinapahayag ng mga salita na marapat na paniwalaan ng mga tunay na mga mananampalataya. So may tatlong katangian ang isang mananagumpay. Ikaw ay nananampalataya o patuloy na nananampalataya. Pangalawa, ikaw ay patuloy na nagmamahal. Habang natututunan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, araw-araw natututo rin tayo magmahal. Una sa Diyos, pangalawa po sa ating kapwa mananampalataya. And pangatlo, nag-obey, sumusunod. No, patuloy pong sumusunod. Lahat po ito ay believing, loving, obeying, ay araw-araw po nating ginagawa at ito ang katangian ng isang tunay na matagumpay. Tandaan po natin, huwag nating hayaan na ang sitwasyon sa mundo ang magdikta kung ikaw ay matagumpay o hindi. Hindi ang kalalagayan natin sa buhay ay nagsasabi kung ikaw ay matagumpay o hindi, o ikaw ay mananagumpay. Ang sabi ng Biblia, once you are a believer, o ikaw ay nananampalataya sa anak ng Diyos, walang iba kundi ating Panginoong Yesus, ikaw ay isa ng matagumpay. At pinatutunayan po yan ng maraming talata sa Biblia. Ang mga sinulatan ni John ay dumaranas din ng marami pong pagsubok sa buhay. Kahandyan din po yung mga lumisan sa kanilang kapulungan, pero sa kabila ng lahat ng ito, ng bagyo ng kanila pong buhay, ang sabi ni John, tayo ay matagumpay dahil sa ating Panginoong Jesus. So tutuloy po natin itong pag-aaral na to. Gaano katibay ang atin pong sinasandigan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Pag ba ang isang tao ay may ikinuwento sa iyo at siya ay credible naman, pinaniniwalaan mo? Ibinabalita mo pa. Di ba, naikukwento mo, ay, ganito yung sabi niya, kasi credible siya, di ba? Meron siya integrity, na kinuwento niya ito, sinabi niya ito, alam mo na totoo, na isasabi mo, at nakikita mo, pinaniniwalaan natin pag ang tao ay nagsasalita ng may kredibilidad. Tama o hindi? Pero pag ang tao ay walang established na integrity at credibility, paniniwalaan mo? Hindi. Pag babasahin po natin dito at titignan natin gaano ka-credible yung testimony na ito maliban kay John. Kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos, walang iba kundi ating Panginoong Yesus, gaano ito katatag? At titignan po natin mula sa talata 6 hanggang 13. Actually, kung meron kayong Bible, nasa isang column na yung isa, yung 13, pero kukunin din po natin, dadagdag natin sa 12. So, ilang verses na lang po ay matatapos natin ang 1 John, the epistle of 1 John. At chapter 5, matatapos na po natin ito. Tandaan po natin, tayo ay matagumpay over sin, over death, over this world, dahil po sa ating Panginoong Yesus. Amen po ba? We are an overcomer, babalikan ko lamang po, over sin, over death, over this world. Kasi sa mundong ito talaga naman pong daming pagsubok. At
Ang sabi ng salita ng Panginoon, dahil sa ating Panginoong Yesus, we are an overcomer. Tandaan po natin ito palagi. Ano man ang sitwasyon natin, ang kinid po natin ito, kahit nag-go through tayo sa anumang sitwasyon sa buhay, merong katagumpayan dahil kasama natin ang Panginoon. So pag-aaralan po natin ay gaano katatag ito, gaano katibay itong katotohanan na ito na ikaw ay mananagumpay at ikaw ay merong assurance. Kanino ito nakasandig? Alam natin sa Panginoong Yesus. Pero papatunayan pa po ni John kung gaano ito katibay at kung gaano yung testimony na ito ay magbibigay sa atin ng kasiguruhan na tunay nga tayo ay matagumpay at tayo ay meron pong sinasandigan o sinasandalan o tinatayuan na matatag na testimony patungkol po sa ating pananampalataya. Pinamagatan ko po itong the testimony of who Jesus is. Meron pong dalawa, external and internal. Tignan po natin yan. Merong external, merong internal. At kukuha po tayo ng application patungkol po dito. Kung ganito katatag, ganito kaganda, ganito kasigurado yung atin pong pananampalataya, yung ating buhay na walang hanggan, yung ating pong paniging matagumpay, paano natin ito i-apply sa buhay natin ngayon? Paano ito nagbigay na encouragement sa mga mananampalataya noon na naliligalig at na nanghihina, sabihin na natin sila ay dumaraan sa mga pagsubok. Tunay naman, pag dumadaan ang sa mananampalataya, sa pagsubok, nayayanig ang pananampalataya. Amen po? Nasi-shake. At paano nila ito tinanggap, paano nila ito pinamuhay, at mula doon, apply natin sa buhay po natin ngayon. Paano natin ito ipapamuhay? Ulitin ko po, pag ang testimony ng isang tao ay credible, talaga namang naipapamalinta mo. Parang ano lang, kumain ka ng lugaw na masarap. At may nagtanong sa'yo, saan ba may masarap na lugaw? Saan mo tinuturo? Sa kinainan mong may lugaw. Pag sinabi mong, saan may masarap na manok? Sabi nung iba, sa McDo eh. Sabi nila sa McDo, sa anumang mga pwedeng pagkain na natikman na nila at pinapamalita nila ito kasi credible naman talaga. Si John ay isang credible na witness. No? Ang ating pag-aaralan ay yung testimony, gaano ito ka-credible, gaano ang katatag, kaganda ang testimony na ito. At kung ang tao nga, pag may integridad, naniniwala ka eh. Di ba? Na talagang naiengganyo ka. Ano pa itong pag-aaralan natin na ito. John testimony of who Christ is. Unahin natin yung kay John. Pinag-aralan na natin to John, 1 John 1:1 to 4. At gusto ko pong basahin natin ito. 1 John 1:1 to 4. We proclaim to you the one who existed from the beginning, who have been heard and seen, and we saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. This is the one who is life itself, was revealed to us, and we have seen him. Now we testify. Sino yung nagpapahayag? Si John, about the eternal life. And now we testify and proclaim to you that He is the one who is eternal life. He was with the Father, and then He was revealed to us. Sino ang nagsasalita? Sino ang sumulat? Si John. We proclaim to you who we ourselves have actually seen and heard, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father, with the Son, Jesus Christ. And verse 4, we are writing this thing to you, that you may fully share our joy. And yung po, ganun din po sa atin, our joy today po. So ito yung si John. Credible ba si John? Ibig sabihin, kung siya ay nagsasabi at nagte-testimony about the Son of God, credible ba siya? Yes, because kasama siya sa original na 12. Kasama siya sa hinanpik na Diyos ng mga disipulo, mga apostles. Siya yung nakakita. At siya yung kasama ng mga inanim ni Jesus, ng siyang Panginoong Yesus ay nakapako sa krus. He was there. Nakita niya ito. Kaya credible siyang witness? Credible yung testimony niya? Tinatanggap ba itong testimony na ito? Yes, because it's written in the Word of God. At higit pa dyan, siya ay credible na tao. Alam natin,
ang sinasabi niya at pinaniniwalaan natin ito. And there is more than credible sa testimony ni John. And that is the testimony of God Himself about who Jesus is. At yun yung titignan natin sa verse na ito. Ang nakalulungkot, ang Diyos na mismo ang nagbigay ng testimony about the Son of God and people don't believe it. Kung sa panahon nila, marami nang hindi naniniwala, dinidisprove nila na si Kristo ay Diyos o anak ng Diyos, siya ang Messiah, how much more ngayon sa panahon natin. Kaya po minsan pag may nagtatanong po sa akin, lalo na po yung mga kapatiran natin na nalipat ng lugar, sabi niya, Pastor, may church dito na malapit, dito na muna kami mag-church. Sige, tanungin mo lang ano yung tenets of faith nila. Kung hindi yan nakapaskil sa dingding nila, tanungin mo yung pastor. Kasi bakit po? Eternal life ang stake dito. Hindi po ito simpleng bagay. Walang hanggang buhay ang nakataya. Kaya marapat itanong? Yes, marapat po itanong. Marapat busisiin kung ano ang stand nila, kung anong paniwala nila patungkol sa Diyos o kay Kristo, the Son of God. And verse 6, this is He who come by water and blood, Jesus Christ. This is He who came by water and blood, Jesus Christ. Not by water only, but by the water and the blood. And the Spirit is the one who testify because the Spirit is the truth. Now, tignan natin, sino ang nagte-testify na binanggit natin nung una? Si John. But this time, the Spirit or the God, the Holy Spirit testifies about who Jesus is. At naniniwala tayo, ang Holy Spirit is God. Is the third person of the Holy Trinity. Ngayon, kung credible na si John, how much more yung Holy Spirit na mag-testify that Jesus is the Son of God? Kung ang tao, pinaniniwalaan natin how much more ito? The testimony of God on who Jesus is. Kung sino si Kristo. And this is who, by water and blood, Jesus Christ. Not by water only, but by water and the blood. And the Spirit is the one who testify because the Spirit is the truth. Kaya nga po, na pag-aralan natin yan, malalaman mo kung ang Spirit na ito ay totoo o sa Diyos o hindi. Sa chapter 2, kung ito ay nagpapahayag na si Kristo ay nagsakatawang tao. Siya ay Diyos na nagsakatawang tao. And that is the Spirit of God. That is the Spirit of truth. Water refers to Jesus' baptism. Nagre-refer po yan sa baptism ng ating Panginoong Yesus. Sino po ang nagbautismo sa ating Panginoong Yesus? Nare-recall nyo? Si John the Baptist. Ang tanong natin, bakit binautismohan ng Panginoong Yesus? Yung bautismo sa tubig is an act of repentance. Bigyan pa sabihin, nagkasala ang Panginoong Yesus kaya nagpabautismo sa tubig. At maging si John the Baptist, kung mabasahin natin yung Matthew 3:15, question lang po yun. Tingnan natin yung Matthew 3:13 and 14. Then Jesus came from Galilee to Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him saying, I need to be baptized by you and you come to me. Ang sabi ni John, kailangan ko nga ng bautismo, ikaw lalapit sa akin, ako magbabautismo sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, but Jesus answered, let it be so now, for thus is fitting for us to fulfill all righteousness. Kailangan lahat ng marapat gawin para tanghalin o tignan o gawing makatuwiran o matuwid ang ating Panginoong Yesus, according to the law, kailangan pong gawin. Alam niyo po kung bakit? Kasi isa lang ang hindi niya masunod dyan, wala pong epekto. At wala rin tayong righteousness that comes from Jesus Christ kung hindi kasama ito. Kaya napakahalaga, every detail na kailangan pong sundin. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, fulfill all righteousness. Why Jesus got baptized? To fulfill righteousness. So that, pag sa kanyang kamatayan, at tayo nanampalataya sa kanya, patinatawad ang ating mga kasalanan at bibihisan ka ng katwiran ng ating Panginoong Yesus. The righteousness
Yung buhay na ipinamuhay niya na matuwid, yun yung tinitignan ng Ama sa atin. The righteousness that we have in the Lord Jesus Christ. Blood, referring to His death, the atoning sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. That is water and blood. Yan po yung tinutukoy dyan, yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus. And then we go to the Spirit. The Spirit is the one who testify. Again, ulitin ko po. Ang ating mga teacher, dahil sila po ay mga guro, nakapag-aral, alam natin may credibility sila, pinaniniwalaan natin na ang tinuturo nila ay tama. Pinaniniwalaan po natin yon. So, tignan po natin. Sino po ang nagte-testify about the Son? The Spirit. The Spirit is the one who testify because He is the Spirit of truth. Pag sinabing truth, Spirit of truth, merong lie? Wala. Ano ang kabaligtaran ng katotohanan? Kamalian. So ito po, ang Holy Spirit ay nagte-testify because He is the Spirit of truth. Sinasabi niya po yung mga katotohanan. Hindi po siya sinungaling. No? He is not like a man na nagsisinungaling. Hindi rin siya katulad ni Lucifer na ang kanya pong lingwahe ay kasinungalingan. His language. Sabi ng John 15:26 and 27, "But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father, He will bear witness," kanino? About Jesus, about the Son of God. "And you also will bear witness because you have been with me from the beginning." So kita po natin yung twofold, the Holy Spirit and also the Apostle, at sa atin po tayo na mga mananampalataya by the empowerment ng God, the Holy Spirit, nagiging witness po tayo, nagiging credible witness of the Son of God. So tinitignan po natin yung external. At ang Banal na Espiritu ang nagte-testify about the Son. Sabi ng John 16:12 and 15, "Still, I have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth," again, the second time, binanggit ang the Spirit of what? Truth. "He will guide you in all truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you things that are to come. He will glorify" who? Jesus Christ. "And He will take what is mine and declare it to you. And all the Father has is mine. Therefore, I said that He will take what is mine and declare it to you." Sino yung tinutukoy dyan? The Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. All about Jesus, dinideclare ng Holy Spirit sa atin. Testify. Nagte-testify, nagpapakita, nagwi-witness. And we believe this truth. We believe He is, ang Panginoong Yesus ay nagsakatawan tao. Amen po? We believe that. We believe that Jesus is God in the flesh. Yan po yung katayuan o kinatayuan natin bilang mga mananampalataya, Jesus Christ is God and man. Hindi lang man, hindi lang God. He is God and man. Tunay na Diyos at tunay na tao. Colossians 2, verse 9 and 1:19. "For in Him the whole fullness of deity dwells bodily. For in Christ lives all the fullness of God in human body." There is no clear text than this. Sinasabi na si Kristo ay Diyos. Lahat ng pagka-Diyos ay nasa Kanyang pagkatao. Sa Kanya pong katawang panlupa. Kaya po pinaniniwala ng mga mananampalataya, He is God in human flesh. Incarnate God. At ang
false teachings na nahandon na kanilang binabata sa panahon nila John ay yung pong kay Serintus na nagsasabi na ang Panginoong Yesus ay sinilang na tao nung bautismuhan dahil bumaba yung Holy Spirit, bumaba, naging Diyos, at bago siya mamatay sa krus, nawala, umalis uli yung pagka-Diyos at namatay siya bilang isang tao lang. He died as man and God. Ayan po yung pinaniniwalaan po nating mga mananampalataya, mga true believer in Christ. And meron pa pong verse, no one can say that Jesus is curious o God o Lord except by the Holy Spirit. Then tayo po ay katagpuin ng Diyos, nangusap na sa atin ang Banal na Espiritu. Di ba, pinagpe-pray natin, pagka may evangelism, Lord, hayaan mo na tulungan mo yung mga tao na mag-respond sa pagkilos ng Banal na Espiritu, sa conviction ng kanila pong kasalanan upang sila ay lumapit sa iyo. Before, pinagpe-pray po natin yung mga bagay na yun. Because alam natin, ang Banal na Espiritu ay nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Yesus. Verse 7, For they are three that testify. For they are three that testify. Tandaan po natin, this is the external, this is the testimony of God Himself about the Son of God. Hindi lang testimony ni John. Credible na yung testimony diyan. Nakalagay na sa salita ng Diyos, yung sa Scripture, yung sinulat patungkol sa ating Panginoong Yesus sa sulat ni John. Credible na yun. It's still, naghahanap ka pa ng proof, ito yung katibayan. God Himself declares, testify who Jesus is. Gaano pa kabigat yan? Ano pang bigat ang gusto mo? Ano pang credibility ang gusto natin about the Son of God? Kaya nga po, nung maunawaan ito ng mga mananampalataya noon, talaga namang anumang pagsubok, anumang buhay, talagang nananagumpay po sila anuman ang sitwasyon sa buhay. Why? Because alam nila, matibay at matatag yung tinapanampalatayanan nila. Walang iba kundi ang anak ng Diyos. Diyos, the second person of the Holy Trinity, Jesus Christ, ang ating Panginoon. For they are three that testify. Sa Old Testament, sa kanila pong law, 2 o 3 witness, okay na. Credible na yon, mag-i-stand na yon. Pag isa lang, hindi makakapagbigay ng right judgment. Kaya kailangan 2 o 3. Kung sa tao 2 o 3, no, tinatanggap ng tao, ito ay testimony ng God patungkol sa ating Panginoong Yesus, ba't kuminsan hindi matanggap ng tao? Very credible. Sabi ng Deuteronomy 17, verse 6, 19, and 15, at kinote din niya ng ating Panginoong Yesus sa John 8:17. A single witness shall not suffice against a person for any crime or any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of one, ilang witnesses? 2, at ilang pa po? 3 witnesses shall be charged, be established. Pag isa, mahirap. Hindi makapagbigay ng verdict. Pero pag 2, lalo na 3, matibay? Matibay. Kung sa tao, sa hukuman ng tao, tinatanggap ito. Pinepresent ni John, ito yung testimono ng Diyos about the Son of God. And yet, mula nung panahon nila hanggang sa panahon natin, talaga pong tinutugsisa, nilalabanan ang pagka-Diyos ni Kristo at pagiging tao ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi ni John, those who are against the teaching is anti-Christ. Very strong word. Hindi pwedeng 90 lang, kailangan 100% mong paniwalaan. Mabigat ang wordings ni John kasi nga po, ang salalay dito, ang nakataya dito ay buhay na walang hanggan, eternal life. Hindi ito pansamantalang buhay. Ito po ay eternal life, a life after this life. Na wala pong katapusan. Verse 19 and 15 and John 8:17.
You must not convict anyone of a crime on a testimony of only one witness. The fact of the case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Again, i-establish lang ni John kung yung mundo, kung yung sistema na binigay sa kanila ay pinaniniwalaan kung may 2 o 3 witness, how about this, the testimony of God? Maging sa inyong kautusan, kausap niya po yung mga pariseo, maging sa inyong kautusan ay nasusulot, ang patotoo ng 2 tao ay totoo. At binanggit niya ang kanyang sarili at ang Diyos Ama sa mga succeeding verses. Ini-establish niya, kung pinaniniwalaan niyo yung testimony ng 2 tao, how about my Father, God the Father, and God the Son's testimony? And verse 8, the Spirit and the water and the blood, okay, the Spirit and the water and the blood, and these 3 agree. All 3 agree. Ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, ang 3 ay nagkakaisa. About what? About who Jesus is. He is the Son of God. He is the Messiah. He is God in human form na namuhay kasama natin sa panahon nila, kasama nila dyan sa panahon nila. Inaalala natin ang kanyang pagsilang noong unang Pasko. Inaalala natin ang kanyang kamatayan noong unang Kwaresma. The Spirit, referring to the Spirit na pinag-aralan natin ganyan sa verse 6. He is the God, the Holy Spirit, the Spirit of truth. Kaya pag-establish sa iyo ang truth at nakarinig ka ng maling turo, ano nangyayari? Di ba nagsasabong? Pumapalag yung isip mo, pumapalag yung puso, mali yun na. At talaga naman, tunay nga po, napakaganda ng mga katotohanan ito na maunawaan po natin. Hindi ito merely human testimony. Binanggit natin yung testimony ni John, John the Beloved. But this is God's testimony. Ulitin ko po, ito ay testimonya ng Diyos o patotoo ng Diyos patungkol sa anak. Paano mo yan i-disregard? Paano mo yan iwawalang bahala? Paano mo yan iisang tabi? At sasabihin mong hindi totoo, mismo ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita, sa pamagitan ng anak, pamagitan ng God the Holy Spirit, reveals who Jesus is. Ganyan po katatag ang pananampalatayang meron tayo. At sa kabila ng mga sitwasyon ng panahon nila na build up yung confidence sa katotohanan ito, pinortify ng katotohanan ito, ng testimony na ito, yung pananampalatayang meron sila. At meron tayo sa ngayon. This is not merely human testimony, it is God's testimony. Amen? Tignan po natin yung do water. Tulad na sinabi natin, ang binabanggit po na water ay baptism. Alam niyo po yung what? Di ba? Immersion. Binasa natin kanina sa Matthew, ang sabi ni John, ako nga po kailangan bautismuhan, pero kayo po ang lumapit sa akin para bautismuhan ko kayo. Sa Mark, no, tignan po natin itong mga talata na ito. Sa Mark 1-10, kasi napakahalaga po nito. Anong pinag-uusapan? The testimony of God about the Son of God. And when He came up of the water, sino yung umahon mula sa tubig? Mula sa pagkakalubog sa tubig? Si Jesus Christ. Immediately, He saw. Who saw? Sino nakakita? John. He saw the heaven being torn open and the Spirit descending on Him like a dove. And verse 11, and a voice came from heaven. Do you think sino yung nagsalita from heaven? Kasi malinaw naman, you are my, hindi niya tito yan, hindi niya auntie yan, hindi niya lolo yan. Ano niya yan? Father. God the Father. You are my beloved Son, with you I am well pleased. Sino nagtitestify? God the Holy Spirit, God the Son, and God the Father.
napakatindi, napakabigat na witness na testimony about the Son of God. And yet, tinatanggap ng tao, ang turo ng tao, hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos at tao. Bakit po mahalaga? There's no salvation in wrong Jesus. Pag mali ang presentasyon kay Jesus, wala pong tunay na kaligtasan. Masakit man pong tanggapin, pero yun po yung katotohanan. Kaya po nagiging maingat po tayo bilang mga mananampalataya. Kailangan natin ang God the Holy Spirit, and I believe na sa atin po siya, the moment we got born again, tinatahanan niya po tayo. Luke 3:21 to 22. Ibilisan ko lamang po ng konti. Now, when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." Sa Lucas po yan. Tignan natin yung kay John. And John bore witness, and saw the Spirit descend from heaven like a dove and remain on him. And Matthew 3:13 and 17, I myself did not know. Sorry po. Yan. Then Jesus came from Galilee to Jordan to John to be baptized by him. John would have prevented him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me. And verse 15, but Jesus answered, let it be so now, for thus is fitting for us to fulfill all righteousness. At sa mga kasunod pong niyang verse, makita natin kung paano ang banal na Espiritu ay sumakanya at nagsalita ang Ama at nagtestify ang Ama patungkol sa anak. The heaven opened, the Spirit, the voice, kita po natin yan, 3:17, Mark 1:1, Luke 3:22. Ano pang proof, ano pang testimony, ano pang witness ang kailangan para paniwalaan na si Kristo ay anak ng Diyos. So that when we believe that, we have been born of God. And the blood, referring to ating Panginoong Jesus, John 1:7, Ephesians 1:7. Okay? 1 John 1:7 po yan, tsaka Ephesians 1:7. Tingnan po natin Ephesians 1:7. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Kita po natin, it is the blood. Whenever we read the word blood, it means death. Yung death ng ating Panginoon. It's a brutal death. Hindi lang simple death, it is a brutal death na alalahanin po natin mamaya sa atin pong communion. Matthew 27:54, sabi po nung centurion sa Matthew 27:54, truly, this is the Son of God. When the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, there the darkness, shaking, kasabay po nung na-turn yung veil sa temple, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. May mga istorya po dyan, may mga legend, history patungkol po dyan, pinangalanan po yan. Sabi nila, he is the first Roman convert. He believed that Jesus is the Son of God. Ang sabi niya, lahat ng nananampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos or the Messiah is born of God. According to the legend or history, the centurion is the first. No? Nananampalataya, truly you are. He is the Son of God. Tingnan po natin, the water, the blood, the baptism, the Spirit. Nakita po natin, nakita natin yung presentation ng Diyos, yung pagpapakita ng Diyos kung sino ang anak. He is the Son of God.
He is the God in human flesh. And sabi po ng ESV, and these three agree. Sabi ng NASB, are in agreement. Sabi ng Tagalog, ang tatlong ito ay nagkakaisa. Abounding testimony of God about the Son of God. This is abounding, more than. Kung yung kay John, pinaniniwalaan, tama naman po, dahil po ay yun ay isinulat at nasa salita ng Panginoon, nasa Biblia, we believe that. Gaano pa kaya ito? Testimony of God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit about who Jesus is. Abounding testimony of our God about the Son of God. 1 John 5, 6 and 5. This is he who came by water and blood, Jesus Christ. Not by water only, but by the water and blood. And the Spirit is the one who testifies, because the Spirit is the truth. And verse 5, and who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. So tignan niyo po yung mga verses na nauna. When you believe, you are an overcomer. When you believe, this is the testimony of God, yung pong pananampalataya mo, lalong tumitibay. Can you say amen? Lalong tumatatag. Hindi po ito heresy. Hindi po ito kwentong barbero. Ito po ay deklarasyon ng Diyos patungkol sa kanyang anak, na ating Panginoong Jesucristo. Verse 9, if we receive the testimony of man, katulad po ng sinasabi natin kanina, since we believe human testimony, surely we can believe the greater testimony that comes from God. And God has testified about His Son. Sabi ng NLT, for this is the testimony of God that He has borne concerning His Son. Kaya nga agreement, pinakikita ni John, pinaniniwalaan natin ang mga testimony ng mga tao. Pero merong mas higit na testimony. And that testimony come from God. He comes from God. No, God's testimony, not just John's testimony. Kung yung kay John ay credible na, how much more God's testimony. At sa mga ibang manuscript o ibang scripture, mababasa nyo yung sa King James Version o the New King James Version, mababasa nyo po ito. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, which is the Lord Jesus Christ, and the Holy Ghost, and these three are one. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are one. This is the testimony of God about the Son of God. About Himself, and God the Father, and God the Son. So if we believe the testimony of man, the testimony of God is greater. Greater. Huge. Malaki. And verse 10, whoever believes in the Son of God has the testimony himself. Whoever does not believe God, God has made him. Tignan po natin. Because he has not believed in the testimony that God has borne concerning His Son. So, ano na po ito? It is God against man testimony. If you don't believe God's testimony, then you make God a liar. At ilang tao po, ilang organisasyon ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, nagsakatawan tao. Ang dami. Milyon. Malalaking grupo. They make God a liar. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Testimony na ito ng Diyos. Unless you discredit the Word of God, sabihin mo, hindi lahat yan salita ng Diyos. Meron pong ganon. Ang Biblia ay hindi lahat salita ng Diyos.
Dinidiscredit nila. It is God's testimony against man's testimony. Ano ang paniniwalaan mo, God o man? And has the testimony himself referring to the Holy Spirit that lives in us. It is the internal, kanina po yung external, kanina po yung internal. Do you believe the Holy Spirit lives in you? Taas mo ang kamay na naniniwala. Amen? The Holy Spirit lives in you. Kaya nga pag nakakarinig ka ng maling teaching, nababagabag ka. Kasi may beacon ka, meron kang Holy Spirit, the Spirit of what? Truth inside, living in us. Kaya pag nadidinig mo, parang tama, pero parang lang. Nagda-doubt ka kasi alam mo, there is something hindi nagpipit. Meron pong isang may nakausap na kayong mga tao at ang sabi ko na Christian ka. Kasi there is something in you. Na-experience niyo po yun? Sabi ko na Christian ka. Kaya kaganyan magsalita, kaya kaganyan ang kumilos. Meron pong ganon. They sense it. Nakikita po nila. And the devil knows you are a Christian. Amen? Kaya sa likod mo, merong pong target mark. Lagi kayong tinitira ng patalikod. And ang katotohanan, He is a true God and true human. Amen po? He is true God and true human. Verse 11. And this is the testimony that God gave us, eternal life. And this is what God has testified. He has given us eternal life. And this life is in His Son. Dinadala tayo ni John na ang tunay na buhay, yung eternal life, ay nasa Kanyang anak. Amen po. Walang ibang paraan para makapunta sa piling ng Ama. John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa panahon po natin ngayon, sa dami ng mga paniniwala ay nagkaroon na ng iisang pananampalataya. Ibig sabihin, lahat tayo tama. Lahat tayo papunta sa Diyos. One religion, one government. Meron po silang plug. Kung kayo search nyo po, there is a plug of one government and one religion. Salamat sa Diyos, hindi naman natin naaabutin. Dahil kukunin tayo ng Panginoon, kukunin niya yung church. One world, one religion, one currency. Lahat na po ay naka-prepare na on that stage na po yan. Anihintay na lang ang paglisa ng mga mananampalataya. And this is eternal life through His Son, Jesus Christ. There is no other name under heaven. Can you say amen? Wala po, Panginoong Jesus lang. Kaya napakahalaga, alam mo yung pananampalataya na meron ka. Life in the Son. Eternal life is a gift. Tandaan po natin, ang eternal life is a gift. It's not a reward. Hindi mo yan kailangang trabahuhin. Kailangan mo yang tanggapin as a gift. Kita mo ikaw ay isang makasalanan, hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili, kailangan mo ng tagapagligtas, binayaran lahat ng ating Panginoong Hesus. Receive it. Hindi yan reward. Ang isa pa pong pangkasalukuyan na kung minsan na hindi natin maunawaan ay yung eternal na buhay is pagkatapos ng life ko dito. Tama po? Yun yung thinking natin eh. Mga kapatid, you can enjoy eternal life even right now. You have eternal life. Kailan? Pagkatapos ng buhay na ito. Ano ba sabi ng Biblia? Now. You have eternal life now. May enjoy mo na yung buhay na puno ng pag-asa kasi whatever happened to this temporary life, you have eternal life. Na-endure mo yung pangkasalukuyan kasi meron kang
regalo ng buhay na walang hanggan na meron ka na ngayon na pwede mo namang i-enjoy ngayon. And that is by living a overcomer or a triumphant or victorious Christian life sa mundo pong ito. Ang mali pong kaisipan, enjoy natin ito pagkatapos ng kamatayan natin. Hindi po, pwede mo enjoy ngayon yun. Hindi ko sinabing enjoy na buhay na kung ano-ano, kundi po yung nare-realize mo na lahat ng nahandito temporary. Yung eternal life mo ay eternal. Hindi nawawala. Amen? Yun yung meron tayong lahat, mga kapatid. And verse 12, who has the Son has life. Whoever has the Son has life. Who is the Son? He is God, the second person of the Holy Trinity. Nag-testify na yung God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son Himself. Whoever does not have the Son does not have life. Ginag-guide tayo ni John, pinapakita sa atin. Ang sino mang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. At hindi lang buhay na walang hanggan, kundi ang gusto ng Diyos, yung buhay mo rito ay maging maganda at maayos din naman. Amen po. Ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Walang eternal life. So mga kapatid, nung maunawaan nila ito, they are rejoicing in their heart. Meron silang, na-build up yung confidence sila, yung sigla ng pagiging mananampalataya. Na-encourage po sila. And that's why John, ay sinulat ito at pinag-aaralan natin para tayo ay magkaroon din ng buhay. Amen po. Hindi lang buhay na wala nga, kundi ma-enjoy natin yung buhay na yon. Nagkaroon tayo ng confidence. This is the guarantee of eternity. Amen? Garantisado yung ating buhay na walang hanggan kasi hindi yan nakabase sa anong gagawin mo at pwede mong gawin. Ito ay nakabase saan? Sa anak, sa Diyos anak, sa ginawa ng Diyos anak para sa atin. Na nagte-testify sino? God the Holy Spirit and God the Father. Kaya mga kapatid, napakaganda ng pananampalataya na meron tayo. Can you say amen? Sabi ni Ephesians 1 verse 13 and 14, ganun din po yung John 3:36. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. By the way, ang Ephesians po ay Gentile church. And believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. And the Spirit is God's guarantee that He will give us the inheritance He promised, that He has purchased us to be His own people. He did this so we would praise and glorify Him. That is the reason of our life. One of the reasons is to praise and glorify God in our life. And verse 13, ulitin ko po, kung ang inyong Bible ay may mga column o may mga pamagat sa ibabaw, yung 13 ay nasa other column at kukunin din po natin. Ang sabi ni John, I write these things to you who believe, kanino? In the Son of God. Do you believe in the Son of God? That He is God, He is human? I write these things to you again when you are I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know. Indeed, that you may have. Kasi, at sinusulatan niya yung mga mananampalataya, that you may know that you have eternal life. Ine-encourage niya yung mga mananampalataya na dumadaan sa mga situation talaga na hindi po talaga nila maunawaan. Ang tanong nila, bakit kami nilisan? Bakit kami dumaranas ng ganito? Ina-assure ni John,
you have eternal life. You believe in the Son of God, you have eternal life. Kaya ako sumulat sa inyo. Ina-affirm niya yung eternal life na meron tayo. Amen po. Ina-assure niya na meron ka ng buhay na walang hanggan at ito ay nasa anak. At walang ibang kaparaanan para magkaroon ito maliban sa pamamagitan ng anak. Sumulat siya kasi nasishake sila. Kasi sa 1 John 2:19, mababasa po natin yung mga umalis. They live. Because talaga naman pong hindi ito yung mga hindi naniniwala. Kakaiba sa pananampalatayang meron sila. Ito po yung theological aspect kung bakit lumisan yung mga kasama nila sa lupon ng mga mananampalataya. At alam po natin, yung pong atin pong eternal life is dahil po sa relationship with the person of Jesus Christ. Wala pong iba. Can you say amen? Walang iba. Tinignan po natin, ano po yung una? External. Pinakita ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pinakita po, testify about who Jesus is. And the internal part is the Holy Spirit that lives in us. It has the testimony in ourselves. Romans 8:15 and 16. The Spirit testifies with our spirit that we are the children of God. You have that assurance. So, for you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as son, by whom we cry, Abba, Father. And verse 16, the Spirit Himself, the Holy Spirit, the Spirit of truth, bear witness with our spirit that we are. Amen po? The Holy Spirit bear witness with our spirit that we are God's children. Yan po yung mga verses, yan po yung nasa 10 na meron tayong testimony sa atin pong mismo, sa ating sarili. So, dalawa pong testimony, the external and the internal testimony. Knowing this, na ang Diyos mismo nagte-testify about who the Son is, kung bakit meron tayong napakagandang pananampalataya, meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil po dito, paano natin ito i-apply sa atin pong buhay? Paano natin ito ipapamuhay? Amen. Ito ay katotohanan, ito ang deklarasyon about the truth. Anong gagawin natin dito? Number 1, have the assurance of eternal life. Pagkasigurado ka sa buhay mo, meron kang kumpiyansa? Yes? May kumpiyansa ka? Di ba? Nabibuild up yung confidence mo. Hindi confidence sa sarili mo, kundi confidence sa testimony ng Diyos patungkol sa buhay na meron ka. Kung meron kang buhay na walang hanggan, tanungin ko po, kung meron tayong buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng Diyos ang buhay na walang hanggan, nang hindi niya pinababayaran sa atin, ang naisipaniwalaan natin, gaano mo at paano natin naisip na yung temporary needs natin sa mundong ito, hindi ibibigay ng Diyos. Ang sabi ng Romans 8, kung ibinigay ang anak, ano pa, hindi niya kayang ibigay ang mga pangangailangan mong ito. So, secured ang buhay? Secured ang life mo? Yes. Pag secured ka, ang ganda ng buhay mo, di ba? Ang pinag-uusapan ng external life, kung meron kang buhay na walang hanggan at alam mong ito ay secured, ito'y maganda, ngayon at paglipas ng buhay na ito, enjoy mo. Can you say amen? Enjoy mo. Nakabase yan sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Kung meron kang confidence, di ba nabanggit ko kanina, pagka may kumpiyansa ka na isang bagay ay totoo, sinasabi mo. Kung yung hindi totoo, sinasabi natin eh. Bakit hindi natin gamitin? Yung totoo, gamitin din natin. Kumpiyansa ka na may buhay kang walang hanggan. Amen po? Ini-establish ni Paul ito. Kasi hindi mo yan ma-share. Kasi pupunta tayo sa sharing. Kung hindi mo yan ma-share na hindi ka kumpiyansa. Nakakita ka na ba ng isang nag-aahente ng sasakyang Toyota pero ang ginagamit niya Mercedes? Oh, masarap yan. Masarap yan Jollibee ang kinakain.
McDonald. Kasi ini-establish ni Paul o ni John yung confidence natin, hindi sa ating sarili, kundi sa kumpiyansa natin sa ginawa ng Panginoong Yesus, sa testimony ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, that you have eternal life. Makumpiyansa ka, masecured ka. At pag secured ka, kaya mo itong ibahagi? Yes, may share mo siya. Maibabahagi mo siya. That is the reason we got born again. Hindi lang binabago ang buhay natin, hindi lang nagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang gusto rin ng Diyos, ibahagi natin yan. Una, sa mga mahal natin sa buhay. Ipag-pray natin sila. God opens a window, an opportunity to share, i-share po natin. There are 4 ways to share. Tandaan po natin, be secured. Kasi when you feel secured, you can share it. Hindi mo, baka sakali na pag nagpatuloy ka, maligtas ka. Hindi baka sakali. May assurance po ito. So there's 4 ways to share. Share it and leave it out. Merong pwedeng intentional, talagang pinagpe-pray mo yung tao, binabanggit mo yung name niya, tapos pagka nakita mo talagang intentional, sinesharean mo. Meron naman pong confrontational. Yung talagang dinodogma mo, binabangga mo talaga. Meron naman non-confrontational, kamukha po nung pag-share natin ng Facebook Live. Pag-share mo, hindi naman niya makakapagsalita, bigyan mo ng verse. Hindi naman sasagot yan. Diba? That is non-confrontational and then relational, yung buhay natin nagiging testimony sa buhay po nila. There are 4 ways. There are many ways to do it. But first, you must have confidence on the life na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaninong testimony? God's testimony. Ganon katibay yung buhay na walang hanggan na meron tayo. Ganon katibay yung security ng buhay na meron tayo. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon, sabihin po natin sa ating katabi, your life is secured. Yan, di po ako nagtitinda ng insurance. Amen po. Ang Panginoong Yesus ang kasiguruhan ng atin pong buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. At atin pong alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Nagbigay po sa atin ng lubha at lubusan, kumpleto pong katagumpayan at kasiguruhan ng buhay at buhay na walang hanggan. Tayo po'y sandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Para po sa preparation po ng communion. Let us all pray. Aming Ama, marami pong salamat. Lubusan mong ipinakita ang iyong pagmamahal ng iyong pong isugo, ang iyong pong anak na si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, salamat po. Nung kami makasalanan pa, ipinakita mo ang iyong pag-ibig. Ikaw ay namatay sa krus para po sa amin. Nung kami makasalanan pa. Diyos Espiritu Santo, salamat po. Ikaw po ang Espiritu ng katotohanan na siya pong nagbigay sa amin ng buhay upang ng katotohanan, upang kami manampalataya sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesus. Sa umaga pong ito, alalahanin namin ang iyong kamatayan, simbolo ng tinapay na walang libadura at katas ng ubas na nagsisimbolo ng iyong banal na dugo. Panginoon, nais po namin ay maging kaluwalhati ang amin pong gagawin. Magbigay papuri sa iyo ang amin pong gagawin bilang pag-alaala sa iyong kamatayan. Ang amin pong dalangin, O Diyos, anumang kasalanan ang meron kami na nagawa namin, amin po itong kinukumpisal sa iyo, iniusal sa iyo, Panginoon. At na kami po'y nakikiagri na ang amin pong nagawa ay kasalanan. At salamat po, Panginoon, kapatawaran ay ginawad mo para sa amin. O Diyos, nais namin, alalahanin ang iyong kamatayan. Salamat po, Panginoon, sa opportunity, sa kagalakan na kami maging kabahagi ng pag-alaalang ito. Panginoon, ang papurit pagsamba ay marapat lamang po sa iyo. At ito po ang aming inihahandog sa umagang ito. Salamat po, O Diyos. Maluwalhati ka po sa aming pag-alaalang gagawin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
sons. And every day we're changing to your image more and more. 'Cause by the cross we've truly been transformed. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such a son. Yet every day we're changing to your image more and more. 'Cause by the cross we've truly been transformed. We're so amazed, and we give you praise, for you have saved us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise, for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise, for you have saved us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise, for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise, for you have saved us at such a cost. We're so amazed, and we give you praise, for the power of the cross. For the power of the cross. For the power of the cross. Aming Ama, aming Diyos, maluwalhati ka po, Panginoong Yesus, sa aming pong gagawing pag-aalaala. Sulat po ni Apostle Paul sa simbahan ng Corinto, 1 Corinthians 11:23 and the succeeding verses, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin gawin. In the same way, He also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Sabay-sabay po natin gawin. At habang tayo po'y nakatayo at muli po tayong umawit, awitin po natin ang awiting pagsamba bilang pagtugon natin, pag-alaala natin sa kabutihan ng ating Panginoon. Gusto niyo pong itaas ang inyong kamay, gusto niyo magpuri sa Panginoon, just sing, awitin po ito, sing this song, lift up your hands, and worship the Lord in thanksgiving. Hallelujah. Thank you, Jesus.
perfect as you promised, singing over me. Your love, I could never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? Higher than the heavens, stronger than the sea, mightier than mountains, your love amazes me. Sweeter than the sunrise, tender as my tears, perfect as your promise, singing over me. Your love, I could never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. What can separate me from your endless, enduring love, your matchless, unfailing love. There's no limits to your love. Your endless, enduring love, your matchless, unfailing love. There's no limits to your love. Your endless love, your endless, enduring love, your matchless, unfailing love. There's no limits to your Your love, I could never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? I could never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? I could never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. What can separate me from your love? I can never measure your love, ever enduring your love. It's more than I imagine. Nothing can separate me from your
Nothing can separate me. Nothing can separate me. Nothing can separate me from your love. Tunay nga po, Diyos, ang iyong pag-ibig ay sukdulan at dakila at wala pong makapaghihiwalay sa amin dahil ito po ay binayaran mo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, O Diyos, sa napakagandang pagpapala na iyo pong ibinigay po sa amin. Tunay nga po, O Diyos, patuloy na ang amin pong kumpiyansa sa iyo pong tinapos na gawa, yung security na meron kami, Panginoon, dahil po sa iyo ay patuloy naming mapaipamuhay, matuloy po namin itong tindigan, patuloy po namin itong isapamuhay, at patuloy din po namin itong maibahagi sa iba po naming mga kaibigan, mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakaranas ng dakilang pag-ibig mo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa time of worship, sa time po ng iyong mga salita, at higit sa lahat, sa pag-aalaala sa iyong dakilang kamatayan. Panginoon, sa iyo po ang papuri at pagsamba. Ito po ang aming inihahandog. Sa pangalan mo, aming Panginoong Yesus, at tayo po'y magsabi ng Amen. Amen at Amen. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po'y dumako sa gawain po ng pagbibigay. Na tinatawagan ko po si Ate Tess para po ipanalangin natin mga tithes and offering. Panalangin po natin ang ating offering. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami nakapunta sa iyong sambahan. Kami po ay nagagalak na nagpupuri sa iyong pangalan. At sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng aming mga kaloob, ito po ay isang pagsamba pa rin namin sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kakayanan na makapagbigay at maging bahagi ng simbahang ito. Maraming salamat po doon sa kalakasan na binigay mo sa amin upang kami makapagtrabaho at kumita ng salapi na maibigay po namin dito sa simbahan. Magamit po ito sa ikalalago pa po ng iyong kaligtasan na ibinigay para sa mga tao. Patuloy po naming maibahagi ang iyong pagmamahal sa ibang tao na naranasan namin na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord God. We just want to worship you. And we give you praise with this offering. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Jehovah Jireh, my provider, space is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, space is sufficient for me. My God will supply all my needs, according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Ayan, habang ang lahat po ay nakaupo na, pagpe-pray po natin yung mga may birthday ng February. Amen? Pero bago po yon, unahin na natin ipag-pray si Cha at saka si Moore. Ayan, tinatawagan po namin sila sa harapan. Sila po ay mag-iisang dibdib sa February 8. Okay po. At ito po yata ang last song leading ni Cha sa JRB Potrero. Ayan. Pero higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sila po ay ikakasal na. Amen po? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po nila. At bago po natin ipanalangin yung may birthday sila muna. Amen po. Let us all pray para po kay Mor at kay Cha.
Panginoon, salamat po sa napakagandang buhay, pag-ibig na iyo pong ibinigay para po sa kanila. Maraming taon ang kanila pong pinagdaanan at sa lahat ng iyon, Panginoon, ikaw ang nais silang pagpalain. Ikaw ang nais silang glorify sa kanila pong buhay. At ngayon po, Panginoon, sila po ay nakatakdang mag-isang dibdib. Ang dalangin po namin, patuloy ang ikaw po ang kanilang maitaas sa kanila pong pamilya na bubuin, sa kanila pong pag-iisang dibdib, masigit kang magningning sa buhay po nila. Salamat po sa buhay na ibinigay mo po sa kanila. Patuloy po, O Diyos, sa bagong journey ng kanila pong buhay. Ikaw po ang sumama sa kanila, ikaw po magpadama sa kanila ng iyong dakilang pag-ibig. Patuloy, masigit pa, Panginoon, kaysa dati. Salamat po sa kanila pong mga buhay na naging bahagi rin ng simbahang ito. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy na pagpapala, masaganang buhay at higit sa lahat, yung pong buhay na kasama ka at ikaw ang itinataas. Panginoon, salamat po sa buhay nila. At ito po ang aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sige po, lahat po ng mga ka-birthday ko ay command bird ko ay pumunta po sa harap, birth month. Ipagpe-pray po kayo ni Pastor Jaira. Lahat po ng mga February. Si Ella, February po yan. Tara, Ella. Sino pa? Si Limuel. Yan, pala, February yan eh. Sino pa po? Ayan, si KP. Dito tayong 3, 4 sa gitna. Kuya Jaira. Nasaan na si Pastor Jaira? Paki-pray niyo po kami. Bago tayo mag-closing prayer. Sige po, ating sila ipanalangin bilang isang pamilya na nasa local JRB. Panalangin natin sila sa kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Pebrero. Sige po, pwede natin itaas ang ating kamay, pwede naman hindi, pero makaisa tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa buwan na ito, na alam namin ikaw po ang nagbigay ng pagpapala, Panginoon, sa mga kapatid namin na ipinanganak ngayong buwan. Amin dalangin, patuloy niyo po silang, Lord God, na iparanas, O Diyos, ang iyong katangian, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Kay Ella, kay Ate KP, kay Kuya Lemuel, at kay Pastor, Lord God. Maging sa mga kapatiran namin, O Diyos, na may kaarawan ngayong buwan, sila po ay patuloy mong samahan. Amin dalangin, ano man ang kanilang pinagkakaabalahan o mga personal nilang paglakad sa araw-araw, kayo po ang kanilang maranasan, Panginoon. Ito man ay sa kanilang pamilya, sa trabaho, Panginoon, sa pag-aaral, at sa mga naisin nila, Panginoon, para sa kanilang buhay. Amin dalangin, ito ay aming tinataas sa iyo. O Diyos, ang kanilang buhay, hindi lang puno ng buhay, kundi bigyan mo din ng sigla at patuloy na pagpapala sa kanila. Nang sa gayon, ang mga tao sa paligid nila, hindi sila ang makita, kundi ikaw, O Diyos, na siyang kumikilos sa kanila. At, O Lord God, gabayan niyo po sila kung ano man po yung kanilang mga, ano yung purpose mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Ito man ay kay pastor, sa pagkapastor ng church, kay Kuya Lemuel, sa kanyang pagiging tatay at pagiging asawa, kay Katiniki, kay Ate Kate, at kay Ella, Lord God, sa kanilang pag-aaral, at kay Ate KP bilang ina ng tahanan, O Diyos. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila. At tunay nga, aming dalangin bilang isang simbahan, Panginoon, samahan niyo po sila, Lord God. Salamat sa panibagong taon na ibinigay mo sa kanila. At O Diyos, patuloy pa sa mga susunod taon, kasama kami magdiriwang at papanalangin ng mga kapatid namin na ito. Lord God, ihahabol namin, Lord God, dalangin din namin yung kanilang malakas na pangatawan, kalusugan, Panginoon. And Lord God, kung meron man silang mga personal na naisin, panalangin na kanilang idinudulog sa iyo. Ito po ay alam namin pinakikinggan mo at alam namin, O Diyos, ito itutugunin mo ayon sa iyong mabuting kalooban at plano para sa kanila. At O Diyos, salamat kasi kami ay naniniwala at nananampalataya na sila ay nasa mabuting kamay sapagkat sila ay sa iyo. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin para sa aming mga kapatid sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po. Kantahan natin sila ng konti.
Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a loving gift from Jesus. He has given you one more. Balitan sila. Happy time. Happy birthday po. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Great day of the year. May you feel Jesus too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Season pa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Great day of the year. May you feel Jesus too. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And many more years to come. Susunod, papost sa TV lyrics. Sige po, tayong lahat po ay tumayo na para po sa huling panalangin. Closing prayer na po tayo. Minsan pa po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us all pray. Tayo po'y manalangin muli. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Unang-una sa iyo pong dakilang pag-ibig na patuloy mong ipinadadama sa amin. Salamat po, Panginoon, sa Sunday worship na kung saan po kami nagkakasama-sama na papagpala at nagkakaroon ng kalakasan tuwing makikita namin ang bawat isa na sama-samang umaawit at nagpupuri po sa iyo. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, patuloy ang buhay po namin ito ay dumanas ng pagpapala, lakaran ng pagpapala na iyong inilaan para sa amin pong buhay. Hindi lang po pagpapalang material, kundi po paglagong espiritual, Panginoon. Ang pagbabago ng buhay, Panginoon. O Diyos, patuloy ikaw po ang maitaas, maitanghal, makita sa bawat buhay na meron po kami. Salamat, O Diyos, at ang patuloy na pag-iingat mo, ang aming pong inaangkin, ang kagalakan, ang kapayapaan ay patuloy po na magumapaw sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at tayo po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen at Amen. Sige po, makakaupo na po.